Naranasan mo na bang maabuso? Naranasan mo bang masaktan? Naranasan mo bang maisahan at lokohin? Alam nyo, maraming mga bagay na nakakasakit sa atin. Marami na insulto, kung ano-ano mang bagay. Ang tanong, paano sila papatawarin kung gusto ng Diyos inuutos siya sa akin, patawarin ko sila. Paano ko gagawin yon? Kaya naman, panoorin niyo po ang mensaheng ito dahil nandito, tuturuan tayo paano natin magagawang magpatawad lalo sa mga taong mahirap patawarin. At sa totoo lang, maging ang ating sarili na nangangailangan din ng sarili nating pagpapatawad. Ngayon po ay ating pong last episode na po ng ating series on Knowing God, the Creator of Family. Dahil yung pong buwan ng Setyembre, tayo po ay nagdiwang ng ating Family Month. Now, ilan sa inyo ang wala rito nung nakaraang linggo? Gusto ko lang malaman, huwag ko kayo mag-alala. Ayan, saan kayo? Kung sakali naman kayo po ay nagpunta doon sa mga rallies, wala namang problema doon. Napakaganda ho yung i-express natin kung ano po yung mga righteous anger natin sa ating mga puso, yung ating mga frustrations. Ganun pa man, I pray that the boldness that we had in expressing our feelings, no, yung mga righteous indignation, kumbaga, sana ganun din ka-passionate tayo to declare our Lord Jesus Christ, who alone can really change our nation. Ba't ko nasabi? Lagi ko po naririnig itong Vox Populi, Vox Dei. Sa alam siya, totoo lang ho, hindi ho totoo yun eh. Kasi yung kung naalala ninyo, we had that in the people's power. We had that. And ano nangyari sa atin? We even got worse. Napansin nyo ba yan? Ngayon, alam niyo po ba na yung Vox Populi, kung naalala niyo, they were the ones who were shouting, crucify Him, pero hindi yun boses ng Diyos. Yung mga nagrarayot po nung panahon ni Paul, they were trying to destroy Paul, and it was the shout of the people, pero hindi yun boses ng Diyos. Kaya wag ho tayo magpapadin lang na kapag mas maraming tao, sila na yung tama. Minsan ho, kung sino pa yung marami, sila pa yung may tama. I hope na hindi nyo, para lang maintindihan mo natin. So, the only power that really much more powerful than the power of people, yung pong power ng Diyos. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, it changes our hearts. It transforms us into the likeness of His Son, Jesus Christ. Kaya naman po, lagi ho nating ipagsigawan that only Jesus can truly change lives. Amen? Kaya kung hindi natin experience yung kawawa naman tayo. Kaya nga, ang pag-asa ho ng bayan, tayo pong mga kumikilala kay Jesus Christ ay talagang tumayo ng maayos. Look at the challenge of God. If my people, hindi ho lahat my people will humble themselves and turn from their wicked ways. Napansin niyo po ba yun? Sinong hinahamon niya? God's people. He's not looking for everybody to repent. He was just first challenging God's people. And sabi niya, and pray. Diba? Ang importante yun Then I will hear their prayers and heal their land. At sa totoo, tayo rin po ang ilaw at asin ng sanlibutan. Kung yung ilaw, kukurap-kurap, tiyak, kurap talaga yung pamahalaan. Di ba? Kung yung ilaw, yung asin, matabang, contaminated na, mahihirapan ho tayong mapigilan ang kabulukan sa ating paligid. Nauunawaan po. Kaya kailangan ho talaga tayong bumalik sa gumawa sa atin upang magkaroon po ng kaayusan ang ating pong paligid. So, ngayon po, bago po magpatuloy, shoutout lang po sa mga kapatid natin sa Macau at ganun din sa Hong Kong. Sabi nila, sumasabay po sila sa atin dito. Kaya praise God po, kawayan natin sila. At siyempre, kasama na rin ang mga kapatiran natin sa lahat ng lupalop ng Pilipinas at sa ibang bansa. Ngayon po, para maintindihan natin to, gusto ko muna kayong kwentuhan. Noon po, meron pong nabalita si Rob Drinkwater. Kakatuwa ang apelido niya, Drinkwater. Si Rob Drinkwater ng Western Star, nireport po niya ito noong 1970 pa, ng tagal-tagal na.
Si Adrian Pierce, 17 taong gulang at that time, na taga Ontario, siya po ay estudyante ng St. George Henry Secondary School. At nung magpapasko po, ito po yung kanyang girlfriend, seryoso niya po ito talagang kasintahan. Kaya lang, excited po siya kasi magpapasko na eh. Parang ilang araw na lang, Pasko na. Di ba? Parang tayo atang, parang ganun eh, no? Malapit na eh. Di eto, excited na siya. Kanya lang, nung panahon na nagkita sila, nako, siya po ay binrake up po yung relationship. Sobrang awit. Hindi na naintindihan na matatanda yun kasi pang-aming salita ang mga bata yun eh. Di ba? Sobrang sakit ho nung kanyang naramdaman. No? Talagang iyak ho siya. Tapos, ang masama pa, nagbigay pa ng regalo. Di ba? Nung nagbigay ng regalo, di ba, inuwi naman niya at nilagay niya na sa ilalim ng Christmas tree at hindi na binuksan. Lumipas ang maraming Christmas, hindi niya to binuksan. Lumipas ang maraming taon at nagkaroon na rin siya ng asawa at mga anak. Nandoon pa rin sa Christmas tree. Hindi niya binubuksan. Hanggang sabi ng mga anak, pa, buksan na natin to. Sabi niya, wag na wag niyong gagalawin yan. Ganyan. Siyempre, sama pa rin ang loob, no? Tapos sabi nga nun, hanggang sa lumipas na rin naman, hindi na nakapagpigil yung asawa, ba't pa kasi nandito pa yan? Itapon na nga natin yan. O, di ba? Nung itatapon na, tinitigan pa muli ng isang beses. Yun. Tapos, tinapon din. Hanggang doon lang ho yung kwento ni Rob Drinkwater. Nung nakarating sa akin yung kwento, dinagdagan ko. Atin-atin lang yun, ha? Nung tinapon, nakuha na ng garbage collector at naintriga. Binuksan. Nako, pagbukas talaga, ang laki ng bukas ng mata. At alam nyo kung anong nakita niya? Mamaya. Mamaya. Huwag ka muna kaalis. Mamaya. Ngayon, sige. Bago natin pagpatuloy yan, gusto ko na maintindihan natin, ito po yung pamilya. And sabi natin, God is the creator of the family. And since if we know God, obviously, we will all the more appreciate the family that He created. Tama? Alam nyo, ganito ho yan. Nung Genesis po, when God created man in His image, in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Napapansin nyo? Now, pansin nyo po ito, God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Ang heart ng Diyos, sabi niya, since they were created in the image of God, sabi niya, be fruitful and multiply. Bakit po ganun ang heart ng Diyos? Nung nilikha ng Diyos ang pamilya, ang kanyang isip is for the whole world to be filled with His image. Yung buong mundo, talagang mapuno ng image ng Diyos. Ang problema, nagkasala ang tao, kaya ang ikinalat ng tao ay ang sinful image of man. Sobrang makasarili, sobra po talagang pasaway, hiwalay sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya po ang gumawa ng solusyon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at nung inayos ni Jesus, idinil niya yung issue ng sin, binaligtad niya ngayon, sabi niya, go and make disciples of all nations. Napansin niyo ba yan? Sabi niya, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Parang sinasabi niya, kung nung una, bago sila sumuway sa akin, I want them to become my followers and be brought back to the image of God. Gusto niya ibalik yon sa image ng Diyos. At ano yung image ng Diyos? Remember yung word na baptize, ito po ay pagpapalit kulay. Yun po ay proseso ng pagpapalit kulay, inilulubog yung tela o yung damit para palitan yung kulay. Kung ito ay puti, gagawing pula at yung pula na ang bagong image ng damit. So meaning to say, i-baptize them. Ibig sabihin, ibalik mo sila sa image ng Diyos. Ano image ng Diyos? In the name, isa lang po yun, singular. In the name of the Father, ito po yan, para makita natin. The name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So ang image ng Diyos ay in one God in three person.
No, yun ang image ng Diyos. Anong saysay nun? Anong halaga nun? Maintindihan nyo kung ano yung halaga nun para maintindihan nyo kung bakit ang pamilya, picture yan ng dapat ng relationship ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tingnan nyo po. Tingnan nyo yung panalangin ni Jesus. I do not ask on behalf of this alone. Meaning, hindi ko pinapanalangin yung mga alagad ko lamang. Ngunit maging yung mga maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita. Sila ay magkaisa. Katulad ng Ama na nasa sa akin at ako na nasa sa Kanya. Sabi ganon, o kaya nasa sa iyo kasi nakausap niya si God eh. And so that they also may be in us. Sila ay makasama natin. Upang ang buong mundo ay maniwala na ako nga ay galing sa iyo. Nakuha natin. Okay, tuloy tayo. So verse 23, sabi niya, I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know. Nabitin Ba't ganun yan? Okay, di ba? Ang idea is for them to know that Jesus, that the Father loved Him even before the foundation of the world. Yun ang continuation niyan. Basahin nyo na lang po. Sa Bible naman nyo. Now, anong idea? Here is God. Sabi niya, ito ang picture. Yung God is love. And since He is love, He loves the Son loves Him, the Holy Spirit glorify the Son. Nandun pa kayo? So yun ang picture. So meaning, kung tayo po ay nasa image ng Diyos, ano dapat ang makikita mong picture sa mga pamilya? Love. Diba? Kasi dapat yun na nakikita. Ang mga pamilya nagmamahalan. Ang pagmamahal, hindi yung pagtanggap ha. Kasi marami yan sabihin, kung mahal mo ko, dapat. Ano yun? Namalabas yung uso. Bakit mahal mo? Gusto mo, halikan ka. Ano ka? Dapat, ang pagmamahal, ikaw ang nagbibigay. Ibig sabihin, aantayin mo yung tamang panahon, hindi yung hintay mo, hindi pa kay kasal. Aantayin mo kasi bibigay mo yung buhay mo sa Kanya para sa ikabubuti niya, hindi sa ikabubuti natin. Are you following? Kaya nga, pag binasa mo yung Bible, for God so loved the world that He gave, nagbigay. Kaya pag binasa mo yung Bible ulit, sabi niya, husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave. Laging pabigay. Hindi patanggap. Kaya nga maraming mga mag-asawa sa pamilya nasisira kasi hindi naman sila nagbibigay Lagi silang nag-aantay. Parang kaya nga sabi nila, nakakasira sa relationship, unmet expectations. Tama ba? Hello, andyan pa kayo? Ngayon, bakit may unmet expectations? May expectation. Nag-aantay ka kaso hindi naman niya maibibigay lahat ng gusto mo sa buhay. Kasi tao din yan, may limitasyon. So kaya nga, ang pag-ibig, pabigay. Ganon din sa bansa natin. Kaya nga, panatag mga kabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Anong sabi? Ibibigay mo yung buhay mo tama ba? So in short, ba? Pero ngayon ang mga panata ng karamihan, panatang makabayan, iniibig ko ang kaban ng bayan. Paano mangyayari sa atin dyan? Naghahanap tayo, ano yung makukuha, di ba? Parang yung ayuda, pareho lang yun, yung ayudang makukuha. Lahat iniisip ano yung makakamtan. Kaya nga sabi ni John F. Kennedy, ang pagmamahal, sabi niya, do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Di ba? Ganun din. O, lagay mo sa pamilya. Do not ask what your parents can do for you. Ask what you can do for your parents. Tapos, mga parents, do not ask what your children can do for you. Ask what you can do for your children. Sa mag-asawa, do not ask what your spouse can do for you. Ask what you can do for your spouse. Kasi kung yan, swapang lahat, pati mga bunga niyan, swapang na rin. Hindi na magre-reflect ng pag-ibig ng Diyos. Kaya tuloy, nagkakasamaan ng loob. Kaya yung samaan ng loob, magbubunga ng marami pang sama ng loob. Now, tingnan niyo pa po yung sinabi niya nakakatuwa. Dahil sabi niya, a new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. Paano po nakikilalang tayo po'y alagad ng Diyos? Look at this. By this, all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mahal niyo po ba yan? Sabi ng Bible, and this is love.
that He laid down His life for us, that we ought to lay down for our lives for our brethren. O, tingnan niyo ulit katabi niyo. Handa ka bang mamatay para dyan? Pastor, mukhang patay na ito eh. Tulog lang yan. Na iba naman. Mapapatay ko to, Pastor. Baka magalit na naman kayo, baka sabihin, kasi alam siya, totoo lang, hindi yung handang mamatay, hindi naman kailangan literal patay eh. Yung lang ibigay mo yung best mo, para lang sa, kunyari, ikaw, nag-aaral ka, bigay mo yung best mo, para sa ikabubuti ng ibang tao. Naku para ka rin namatay sa sarili yun, kasi minsan ayaw mo mag-aaral eh. Mahirap naman, gusto ko pa matulog eh. Di ba? Pero hindi, kailangan ko na magising, kailangan ko na mag-aaral. Yung iba, mga nagtatrabaho, ang haba ng break time, umiiwas sa trabaho. Pero titiisin mo yon para lang, para ipagbubuti ko to para sa iba. Kasi tingnan nyo kunyari engineer ka, hindi mo pinagbuti, wala, flood control, sira. Di ba? Hindi sa totoo lang. Kasi kung pinagbuti mo yun, checkin mo nang mabuti, wala to sa standard, ayusin nyo to. Tapos hindi yung babayaran agad, tapos hindi naman patapos. Di ba? Ibig sabihin, mayroong hindi gumagawa ng kanyang trabaho. Yung iba naman, pipirma na lang. Sige, pirma na to, tapos na to, okay na. Hindi mo lang chinek. Check mo naman. Kung mahal mo yung buong bayan at mahal mo yung mga kababayan mo, dapat chinek mo yan. Hindi ko tinitira sila. Sinasabi ko lang sa inyo mga napapanood natin. Kasi napapanood naman na natin di ba? Tinuturuan ko lang kayo kung bakit. Kasi nga sa mga tanungan mga tanungan. Alam siya sa totoo lang, parang tatanungan, kung talagang mahal niyo yung bayan, ang tanong dapat ganito. Bakit kailangan mo yung budget na to? O bakit kailangan niyo magpunta sa ibang bansa? Yan, anong tulong niya sa Pilipinas? Di ba? Basta masaya ako nakakapasyal, masaya ako magtrabaho, ganon. Di ba dapat kahit sa negosyo, kung ako nagtatrabaho, tinatanong ko, anong return of investment yan? Pero wala akong narinig na ganong tanong, di ba nakakaano yun? Parang bakit kaya ganon? Wala na ba talaga nagmamahal sa bayan? If this is my representative, then she should be asking the very question I have in my heart. Kaya tayo rin as Christians, wag na natin sila ituro, tayo na. What are we doing? Are we also giving our best in exercising our responsibility? Nakuha ninyo? Kaya lahat tayo, wag na nating magturan. Lahat tayo, hamon ng Diyos yun sa atin. Kaya nga, tayo mga Christians, we need to give our best. We are always trying our best to achieve the best service that we can possibly do for the glory of our God. Amen po? Kaya lahat yun, pinag-iisipan natin. Bakit? Kasi yun ang nais ng Diyos sa atin. And the last hurrah of Satan is to destroy our relationships. Kaya sinasabi niya, tingnan nyo, but realize this, that in the last days, difficult times will come. Kasi, when will be lovers of self? Wala na yung pagmamahal na galing sa Diyos, which is to give. Lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving. Tingnan nyo, ayaw na makipag-ayos, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. Treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness although they have denied its power. Puro na ng ako. Puro ako. Kasi makasalanan tayong lahat. Makasarili tayong lahat. Naintindihan po? Now look at this. Friends, kaya wag tayo magturo sa iba. Ito yung last hurrah ni Satan. Kaya even among Christians, minsan hindi tayo nagbabatian. Pag nagkagalit-galit, wala na, galit-galit na. Hindi na nag-uusap. Kaya sabi niya, bakit? Godly, but they denied its power. And alam niyo ba ang the most powerful challenge, one of the most powerful challenges ng Christians, that the so-called godly people, na they deny the power of God? Alam niyo kung ano? Magpatawad. Ay, ba't gumagalaw yan? Forgiveness. Tingnan niyo na lang. If you forgive others for their transgressions, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Isa sa palatandaan na alam mong ikaw ay napatawad na ni Jesus at ikaw ay may saving faith at alam mong meron kang relationship kay Jesus, it is your ability to forgive. From the heart. Paano yun? Paano ba yun? To some of us, maaaring sabihin natin,
Oh, ako marunong ako. Dalawang klase kasi ang forgiveness. Forgiveness na nakasakit sa atin at forgiveness ng ating sarili. Sa marami sa atin, hindi natin mapatawad sarili natin eh. Ayaw man natin ipahalata, pero madalas, yung ating relationship kay God naapektuhan ng ating pagtingin sa sarili na para bagang, hindi na ako gumawa ng tama. Kaya hindi mo rin mapatawad ang sarili. Nakakain ka ng iyong sariling natawag na guilt. Naunawaan po? Hello? Kaya yan ang atin ang pag-uusapan ngayon. Kaya kung babalikan natin po yung ating pong mga nakaraang mga messages, kung maalala nyo, if God is our Father, He revealed Himself as our Father, then live as God's child. Now, hindi lang yon. God is our Savior. He is a saving God. Kaya Jesus in every home, making sure that every part or every member of the family belongs to Jesus. At God is faithful, kaya naman, let's make sure that the faith we receive should be the same faith to be passed on. Kasi, ang nakakalungkot, baka iba yung naipasa natin sa natanggap natin. O kaya, mali yung natanggap natin, mali rin yung ipapasa natin. Kaya make sure that the saving faith that we receive is the true faith and it is the faith that is passed on. Are you following? Ngayon, balik na tayo doon sa box. Ay, nakalimutan niyo na? Kasi, nung binuksan, nako, nagulat siya. Meron palang figurine doon. At ang nakalagay, God is forgiving, choose forgiveness. Oh, di ba? So, tandaan nyo ha, God is forgiving, choose forgiveness. Akala ko kukunin niya yung regalo eh. Balik tayo dito. So ano po bang ibig sabihin yan? Na para po lalo natin ma-appreciate, alam niyo kung bakit importante po yung idea ng forgiveness at mamaya maintindihan niyo kung bakit importante ito sa lahat sa atin. Sabi mo ni John MacArthur, not only is forgiveness the path to joy and satisfaction and fulfillment in the family, but the inability to forgive not only destroys relationships, it destroys the people who don't forgive. It is not only destructive of relationship, it is self-destructive. Kung mapapansin niyo kapag kayo napunta sa mga social media ngayon, minsan yung ibang mga digital creator, nag-i-instill ng galit. Parang papakita na kagad. Be honest, yung mga inaakusahan sa atin, wala pa naman. Wala pang finality doon. Wala pa. Kasi marami pang gagawin dyan. Marami pang investigasyong gagawin, bago yan matiyak na totoo ngang nagawa nila yon o hindi. Di ba? At mapalasutan man nila yan, o totoo o hindi, may Diyos naman tayo. Pero ang tanong sa atin, ano dapat ang ating attitude towards them? Paano kung makita mo siya pumasok dito, anong gagawin mo? Alam mo sabihin, kunya ikaw ay aser, oy, huwag ka dito. Kita ko yung picture mo, ha? Walang ganon, walang ganon. Di ba? Okay, makita mo sa daan, kapal, babatuhin mo ba yan? Hindi, walang ganon. Kasi tatandaan natin, yung ating pagtingin sa ibang tao, it reflects who we are. Nagkakaintindihan po? Kaya ito po ang tatlong bagay na wag nating kakaligtaan. These are principles, hindi sila kumpleto, pero ito yung pinaka-basic para mapili nating magpatawad. Okay? Our eternal identity, everyday practice, and excellent model. Una, choose forgiveness because of our eternal identity. Pakisabi mo sa tabi mo, eternal identity. Sabi mo, nakatulog ka na naman. Sabi mo, eternal identity. Bakit? Napansin niyo po ba to? Naranasan niyo na po ba yung parang may isang tao, sasabihin niyo, alam mo, ang sungit niyan. Kaya tatawagin na, halimbawa, tatawagin mo ng taray. Tatawagin mo ng taray. Tatawagin na siyang taray. Mapapansin, parang in-identify niya na sarili niyang taray. Taray. Ngayon, kahit walang dapat ipagtaray, magtataray. Kasi isip niya, hindi taray ako eh. Nakuha niyo ba yun? Kahit na wala namang kahit dahilan, magtataray. Yung iba naman, tatawagin mo, tawa. Ayan, palangiti yan. Parang na-identify na siya bilang palangiti. Kahit hirap na. Pagod na ako. Ay, palangiti yan. Parang itatry niya yung best niya na ngumiti. Kasi yung identity, it affects the way we behave. Kaya importante po na maintindihan natin, ano ba yung identity natin?
No, pag tinawag akong Christian, what does it mean? Di ba? Kasi sabi sa binasa natin kanina, so as those who have been chosen of God, holy and beloved. Pansin nyo, may tatlong salita kagad. You are chosen, you are holy, and you are beloved. Pag sinabi mong chosen, kasi importante ito, pag sinabi mong chosen, you are chosen by God Himself. Hindi ikaw ang namili sarili mo. It was the Lord who chose you. At ito sabi niya, and you were picked up among so many people, out of billions of people out there. God chose you. And nung tinili ka ng Diyos, itong amazing part, He chose you for a specific purpose. Hindi ka pinili for the sake of being, parang pinili ka lang. No, you have a purpose to fulfill. At hindi lang yon, lalo na ang picture dito is more than that. It is a choice of being part of His family. Kasi hindi lahat ng nasa orphans, ina-adapt. Pinipili lang nila yung feel nilang dapat nilang i-adapt. Are you following? Kaya tayo naman, we're so blessed. Bakit? Kasi sabi ng Lord, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places, in Christ, just as He chose us in Him before the foundations of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love. Sabi niya, He predestined us to adoptions as sons through Jesus Christ to Himself according to the kind intention of His will. Sabi niya, those who come to Jesus, they are the ones whom I have chosen to be part of my family. Kaya parang ito, yan na, predestined na yan. The moment you chose Jesus, you're part of the family. Yan, kumbaga, wala kang pwedeng baguhin dyan. That is exactly the point. Parang pag pinili mo si Jesus, you're part of my family. Kaya he who received Him, they gave them the right to become children of God. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo? Now, isipin nyo, now that you're part of the family, ano ng identity mo? Kunyari, kung ako ay, halimbawa, ano apelido mo, Renato? Ano apelido mo? Tupas. Kasi tinatanong lang kung totoong tao si Renato, totoo po yan. Ang apelido niya ay Tupas. Ano ba? Kasama siya ng mga tupa ni Lord. Ay, di. Now, halimbawa si Renato. Inampon, halimbawa, ng pamilya ko. Ngayon, hindi na siya tupas. Saking na siya. Nako nyo? Sakin na. Kasi, sakin na kasi sakin apelido ko. Di ba? So, ang identity niya, hindi na tupas. Saking na. Kasi, pamilya ko na siya. Kasi the Father identifies, but the Father sets the identity of the family. Kapag binasa niyo yung Bible, son of Abraham. Son, hindi naman sinabi son of Sarah. Hindi, son of Abraham. Son of Isaac. Son, kasi yung tatay ang nagdedetermine ng identity. Kaya, we are sons of the Father. Ibig sabihin, God. Meaning, we are now being part of the identity sa tatay. Naunawaan po. Andiyan pa kayo. So, kung kayo rin ay tatay, tatandaan ninyo, you're the one setting the identity of the family. Kung kayo ay mga, kunyari, wala naman dito niyan, sa ibang church. Yung tatay, nangangaliwa, you're setting an identity of infidelity. Nakuha ninyo? Kaya kahit ayaw ng anak yan, one day magtataka ka, bakit yung anak, kahit hindi niya alam, bigla na siya napupunta rin doon sa same problem. Kasi nga, you're setting the identity. Kaya naalala ko yung tatay ko, nung bata pa kami, sabi niya, wag kang mandadaya sa school, ha? Wag kang mangungopya. Kasi tatandaan mo, yan ang tanging dangal meron tayo. Hindi ko makalimutan yun. Basta alam ko, pag kami, dahil kami saking, hindi kami dapat nangungopya. Kaya hindi ako nangungopya. Kasi bakit? Yun ang dala namin. Sinabi ng tatay yun eh. Yun ang pagkakilala sa atin. Di ba? Kaya, isa pang na hindi ko makalimutan kasi hindi ako mahilig mag-aral. Ang pangit ng grades ko. Yung anak kapatid ko, umuwi. Tay, sabi niya, tay. O bakit? Meron akong classmate, saking. Ang unang tanong, matalino ba? Paisip ako ba't ka tinatanong yun? Okay lang, average lang. Hindi totoong saking yan. Sabi ba naman? Alam niyo, hindi naman totoong lahat ng saking matalino, ha? Baka ma-misinterpret ninyo kahit ako hindi ako matalino. Kaya yung tatay ko lang, parang nagsaset siya ng identity.
Kaya naman yung mga kapatid ko, honor student, ako lang ang hindi muntik na hindi ma-identify eh. Kasi talaga ang labo ko talaga tao eh. Pero maawain ng Diyos, binago niya yung puso ko, nakita ko yung halaga kung bakit niya kami pinag-aaral. So balik na tayo ulit dito. So nagsiset siya ng identity. Are you following? Nagkakaintindihan? Ganon din kay God. Sabi niya, we are adopted sons. So ano ini-expect niya sa atin? Tingnan niyo, when we were created, binalik niya tayo to our original design. First, when we were saved, sabi niya, we are saved by grace, not because of our works. Sabi niya, it is a gift, not as a result of works, so that no one may boast. It is a gift of God. Regalo yun ng Diyos. Ngayon that you are saved, meaning, kinuha ka na. Niligtas ka na sa dati mong pinanggalingan na talagang you are enslaved by Satan. Daw, ano sabi niya? Ikaw ngayon ay binalik niya sa original mo. You are God's masterpiece. You are God's workmanship. Created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ano yun? Ito yung gawain ng pamilya ng Diyos. How would I know? Basahin niyo yung continuation. Tapos pupunta tayo sa verse 18 and 19, tatalunin na natin, through Him, we both have our access in one spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints. Can you imagine the word? Saints. Hindi mga patayan, buhayan. Sinusulatan yung mga Ephesians. Saint. So kung imagine, lahat ng Christian na tinawag niya, saint yan. Yan katabi mo, saint. Ano pangalan mo, kuya? Abraham. Saint Abraham. Yun mo, Saint Abraham. Yung, kayo po, Alan. Saint Alan. So isipin nyo, ilagay niyo yung pangalan, Saint Alan. Pag-gising pa lang sa umaga, pagtingin mo sa salamin, Saint Alan. Lalabas ka ngayon. Si Saint Alan ay maglalakad papunta na sa opisina. Si Saint Alan magtatrabaho na. Ano kayang klaseng pagtatrabaho ang gagawin ni Saint Alan? Pag-isipan niyo. Ano kayang klaseng buhay? Hindi yung Saint Gerard, hindi. Wag ganon, wag ganon. Kailangan, gawin mo yung responsibility mo. Di ba? Hindi yung papangalanan mo yung sarili mong ganoon, tapos hindi naman lumalabas yung katibayan. Kasi may katibayan yun eh. Kaya nga yung sasabi ng Lord, tingnan nyo and are of God's household. Bahagi ka na ng pamilya. So meaning, whatever you do outside, your family is affected. The whole name of your family is affected. Kaya yung Christians, pansin nyo, pag sinabi nyo, ako Christian ako, tapos ito ginawa niya, nadadamay lahat. Pero anong tugon natin? Hindi natin kukondinahin. Tutulungan nating makabangon at madala hanggang sa dulo. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Josh McDowell. Nung tinanong siya sa hypothetically ng kanyang anak, Pa, what if I tell you that I got pregnant out of wedlock? Sa kabila ng pagiging niyang author, sa kabila ng pagiging niyang sikat na pastor, missionary, evangelist, Pa, what will you do? Sabi niya kagad sa anak niya, Anak, remember this. People will no longer invite me. They might no longer buy my books. I will lose my job. But remember this, I will forget everything and I will first prioritize you in making sure that I will bring you along to the finish line. Yan ang Christian love. We don't put down people. Kung ginagamit natin yung mga salitang diretsuhan para lang mag-set ng example, para magdumiin sa atin, it is not to condemn. But to really understand sa ating bahagi, what should we do? If we are identified with them, we are to help them and bring them to the finish line. Are you following? Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, kahit anong mangyari, sasamahan kita. Tulog ka man ngayon, gigisingin kita para makatapos tayo hanggang alas 6. Ay, hindi, joke lang. Okay, nagkakaintindihan. We're family. Now, look at this. Tingnan nyo. Even Paul, inulit niya sa Galatians yan. For then, while we have opportunity, let us good to all people, especially to those who are of the household of the faith. Alam nyo, narinig nyo laging blood is thicker than water. Yung ating relationship as Christians is thicker than water. Bakit? Because the very blood that makes us one family
is the blood of Jesus that was shed on Calvary. Nagkakaintindihan? Kaya we are to protect whatever we do. Mahal mo yung kapatid mo, Lord, I will not allow your name to be tainted at masira ang kapatid ko because of me. Kaya yun din ang prayer ko sa aking sarili, Lord, tulungan niyo, huwag akong gagawa ng anumang bagay na ikahihiya ng pangalan mo. Kasi marami na ako nagawa in the past na nakakahiya. Pero ngayon, Lord, you have given me another chance. Please, wag mo na akong pahintulutan gumawa ng anumang bagay na ikahihiya ninyo at ikakahiya ng pangalan nyo at the same time ng mga kapatid ko sa buhay. Nagkakaintindihan? But just in case, let's still work together and finish the race together. Yan ang Christian life. Kaya alam niyo, minsan nakakalungkot, no? Sabi na Christians are the only family that shoots their own wounded soldiers. Binabanatan natin sarili nating mga kapatid na sugatan. Pakisabi sa katabi mo, pag nasugatan ka, huwag ka mag-alala. Didiinan ko. Para hindi na magdugo. Okay, Ben? Para hindi na magdugo. Now, let's look at beyond all this. Sabi nga naman, balik tayo sa Colossians. Put on love, which is the perfect bond of unity. So ano pang ginawa niya? Sabi niya, hindi ka lang basta chosen, you are holy. Amazing, holy. Well, ano ibig sabihin ng holy? Alam niyo, yung holy means you are set apart. You are set apart for Him, for His purpose. Parang dedicated. Halimbawa, yung upuan na yon, blanco. Wala ba kayong katabi? May mga nakatayo sa likod, may upuan pa dito, oh. Kasi nag-volunteer. Halimbawa, ni-reserve, ayan, na-dedicated na yan kay Connie. Kung di kasi Connie, huwag ka upo dyan. Tama? Yun yung sinasabi. Kaya, pag dinedicate mo na yung buhay mo, anything that's not for God, hindi ka dyan. Kaya, yung sinabi mong, para kay God ka. Yun yung ibig sabihin ng holy. Now, ito pang amazing part dyan. Kung siya yung tatay natin, yung holy, it also connotes perfection. So, ano ibig sabihin? You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to your enemies and pray for those who persecute you. Sabi niya, I say, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Grabe, di ba? Sabi niya, tapos ito pang dinuktong niya. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? Di ba yung mga makasalanan, ganun naman ang ginagawa nila? Kahit sinong ordinaryong tao, yung bumabati sa kanila, babatiin lang din nila. Tama? Eh sabi niya, if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Kunyari lang, tayo, marami dito, sabi natin, oh, we are one family. Pero hindi tayo lahat magkakilala, pagdating sa labas, may bumati sa'yo. Hindi ka binati, ano gagawin mo? Oh, hindi ko na rin siya babatiin, bahala siya. Ganun ba yun? Sabi niya, if you greet only those who greet you, pareho lang yun, normal lang yun, talagang ganun lang. But you are not the same. You are holy. Kaya, you greet even those who don't greet you. Okay ba yan? Ginreet nyo ba kanina yung mga ushers? Ginreet kayo, di ba? Napansin nyo, nagre-reklamo, hindi daw kayo nag-greet back? Hindi naman lahat. Kunti lang naman yung hindi. Di ba? Ganon din tayo, magbati. Yun lang. Alam nyo ba, ang laking tulong, ngiti lang, ang laking tulong. Yung down na tayo, biglang may ngumiti sa kanya. Uy, nakakagaan ng loob. Tama? Kaya yung bagay na yung pagbati, ano ba? Kaya sabi ng Bible, bakit natin gagawin yun? Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. At lalo na secured tayo because we are not only holy, we are beloved. We are so loved. Kasi sabi ng Panginoon, how great a love a Father has bestowed on us that we would be called children of God. So anong identity natin? We are children of God. At kung children of God, we are chosen, we are holy, and we are beloved. Or beloved. Now, isipin nyo, kung ikaw'y punong-puno na ng pagmamahal mula sa tatay, hindi ka na ma-insecure magmahal sa iba. Kasi kahit di mo ako pansinin, ang tatay ko, lagi ako pinapansin. Kahit hindi mo ako sagutin, okay lang. Ang tatay ko, lagi ako sinasagot. Okay tayo? Hello? Parang kahit di mo ako sagutin, okay lang. Bakit ang tatay sumasagot eh? Yun ang idea ng Diyos. Now, look at this. So ngayon, anong gagawin natin? Kung God is love, at ikay anak ng Diyos, ano ka ngayon?
Renato is love. Tama? Abraham is love. Alan is love. So madaling salita, sino ka? Palta mo yung pangalan mo ngayon. Renato is patient. Renato is kind. Renato is not jealous. Renato does not brag and is not arrogant. Renato does not act unbecomingly. Renato does not seek its own. Renato is not provoked. He does not take into account a wrong suffered. He forgives. Does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. He bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. So paki-memorize nyo po, ipalitan nyo ng pangalan nyo. Okay tayo? Pag nagda-drive ka, kinat ka, Bong is patient. Yeah. Bong is kind. Kaya wala akong dahilan na hindi magpatawad. Because Bong is love. Tama? Nagkakaintindihan? Kapag yung anak mo, ang kulit-kulit nasa grocery, nagkakalat lahat. No, bigla mong banggitin, Albert is kind. Nakuha? Naintindihan na natin? O kaya wag yung gano'n, pag nag-aaway kayo mag-asawa, tapos babanggitin mo yung pangalan ng asawa mo. Charlie is kind. Yung pangalan mo, wag yung pangalan ng asawa o ng anak, pangalan natin. Okay po? Kaya, napaka-importante nun. Now, pangalawa, our everyday practice. Siyempre, alam nyo, hindi madali yun, kasi lagi na, araw-araw natin gagawin yan. Tingnan mo sabi niya, our everyday practice, sabi nga na, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing with one another, and forgiving each other. Now, ano napansin po ninyo? Yung word na put on, parang isusuot mo. Sabi niya, put on the heart. Pag sinabi mo the heart, ibig sabihin, hindi yung sapilitan. Hindi yung parang, di ba naalala niyo nung bata tayo? O anak, yan ang damit mo. Ano yan? Bakit? Kasi naalala ko nung bata ako, ang uso noon, bell bottom eh. Ewan ko, nabot niyo yun. Yung bell bottom, takip yung paa, saka alligator shoes ang tawag, yung matataas. Ganyan. Ngayon, nung papantalon na ako, sabi ng tatay ko, paliitan mo lang yung yung pantalon ko, punta ka sa tito mo, yung tito mo, magaling magsastre yun. Ang sapatos niya, baston. Yung talagang nakadiretso, walang sapatos, papasok mo ganyan. Yung shoot, kung hindi mo masushoot. Isipin mo, nung napaliitan na, sinuot ko ngayon. Bata pa ako nun. Sinuot ko ngayon, kitang-kita yung sapatos ko. Tapos sabi nga gano'n, ay, ang gwapo mo, sabi nung tatay. Ang gwapo, ah! Ikaw, kasi bata ka, parang nagre-reklamo sa puso mo. Kaya pagpasok sa school, lahat hindi mo makita yung sapatos, ikaw lutang na lutang. Adidas match, kulay orange. Alien ang dating, di ba? Kaya during the flag ceremony, habang kinakata, ang pakiramdam mo, yung flag nasa paa mo eh. Kasi lahat titingnan ang ganyan, no? Di ba? Parang ang hirap ng pakiramdam. So, yun, wala kang saya doon. Ito, sinasabi niya, put on a heart. Ibig sabihin, with joy, with such delight, nagagawin mo to. With such delight, susutin mo to. Pero para ma-enjoy mo yan, kailangan, hubarin mo muna yung pangit na damit, yung mga pangit na hindi bagay sa'yo. Hubarin mo muna yung bagay na damit na hindi nakakabuti sa'yo. Kaya nga, mapapansin ninyo, bago sinabi yan, sa unang verses, itong sabi, but now you also put them all aside. Put them all aside. Anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. Do not lie to one another since you laid aside the old self with its evil practice. Lahat yan, tabi mo na. Paano mo gagawin? Ito pa, buti na, hindi pa tapos. And put on the new self. Kasi may bago ka ng pagkatao. He is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Meaning, you have to always remind yourself of your new identity, tapos i-meditate mo. Kasi new knowledge renewed knowledge of the one who created you. Sino yan? Di ba remember, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and everything existed because of Him? Naalala nyo? It was Him who created us. It is the Word. Talaga yun yung sinasabi si Jesus who became human. Kaya naman, we are to meditate the very word that revealed Him. Na lagi mo ni-meditate para sa ganun, set aside yung galit, yung malice, yung slander, anything na nakakasama sa'yo, matatanggal. Alam nyo ba kung napaka-importante niyan? Sasample lang kayo, ha? Sino ba ditong pwedeng magamit
Ikaw na lang nga, kuya. Halika rito. Umakit ka nga dito sa taas. Ayan. Papakita ko lang sa inyo kung paano ka-importante yung ating iniisip. Kasi alam nyo, may pag-aaral na kapag mayroong mga grupo ng mga kabataan, inaral nila, sasabihin na sa tubig, lahat ng mga bagay na masasama. Tapos, ito namang kakabila, lahat ng mabubuti, sasabihin na sa tubig. Nung finraise nila, surprisingly, chaotic yung structure ng tubig dito. Dito sa kabila, maayos. Ito, halimbawa iyan. Ganyan mo yung kamay mo. Ganyan mo yung kamay mo. Ha? Ganyan ha? Isipin mo, gwapo ka. Gwapo ko. Mabait ako. Mabait ang mga magulang ko. Mabait ang mga kaibigan ko. Pinagpala ako ng Diyos. Isipin mo lahat yun. Talagang sobrang blessed ako. Hallelujah. Tingnan nyo. Ang tigas! Ang hirap ibaba! O ito, isipin mo. Pangit ako. Wala akong kwentang tao. Isipin mo. Wala akong kwentang tao. Talagang sobrang, wala akong kinabukasan. Napakasama akong tao. O, tingnan mo parang, wala ka energy! Ano, hindi mo pinigilan? Oh, bakit? Wala. Hindi mo rin alam, no? Bakit, no? Kasi huwag ka mag-alala, hindi totoo yung mga pinagsasabi natin huli, ha? Ang totoo yung una. Salamat, Ian, ha? Napansin niyo? Walang pagbabago doon sa pagganyan ko. Inuna ko na nga yung magaganda para hindi siya ready, di ba? Ngayon, ready na siya dapat. Pero biglang bagsak na lang. Kasi nga, pag malaging masamang iniisip natin, lalo kung meron tayong unforgiveness, minsan kung sino pa yung nagmamahal sa atin, masasaktan din natin. Wala tayong ka-energy. Nakuha ninyo? Okay tayo dyan, ha? Kaya nga, nung mga pinag-aralan nila, ito sinare ni Pastor Marty kagabi. Tuwan-tuwa ako. Yung impact ng reading the Bible, yung nagme-meditate. Yung feeling lonely, nagda-drop ng 30%. Yung mga galit, laging galit, yung mga anger issues, nagda-drop ng 32%. Yung mga laging may sama ng loob sa mga relationship, nagda-drop ng 40%. Yung mga nag-alcoholic, nagba-drop ng 57%. Sex outside of marriage, nagda-drop ng 68%. O, di ba? And feeling spiritually stagnant, nagda-drop ng 60%. And viewing pornography, nagda-drop ng 61%. Grabing laki ng porsyento nun. Kasi they first put aside all malice, all slander, all anger. So you can put on a new clothing. Anong ipuput mo? It is a clothing made of some special materials. And to easily remember the word, kokaihu genpa befo. Kokaihu genpa befo. Imported yung materials na yan. Ano yan? Ano yung kokaihu genpa befo? Ito po yan. Tadan! Compassion, kindness, humility. Gentleness, patience, bearing one another, forgiving each other. Alam niyo, pag sinabi niyo yung compassion, iniisip niyo yung awareness ng suffering ng ibang tao. Parang, kung ako sinisiraan itong tao na to, may problema siya. Palagay ko, di ba, sa halip na sumama loob mo, palagay ko meron tong pinagdadaanan na hindi maganda. Siguro, hindi siya tinatrato ng maayos sa bahay nila. Siguro, so you sense that compassion on him. Sa halip na magalit ka, naawa ka pa nga. Tama? Tapos, kindness. Yung kindness, yung idea ng, ito po yung parang, nagiging warm-hearted ka. Parang, kawawa naman siya. Paano ko siya matutulungan? You begin to think on how to help the person. Yung humility, naintindihan mo, galing ako dyan. Masamang tao ako. In fact, tinatanong na sa akin, paano mo nalalagpasan yung mga comments sa preaching mo ng kung ano-ano? Una, hindi ko siya binabasa. Kasi I did not preach to impress people. I don't even care if they hated me, kasi even if it's unsettling. Why? Because I did it as long as I knew that I did it for my God's glory. Kasi iba-ibang preferences ng tao. Some they may like it, some may not. Sabi, paano hindi sila maliligtas? The Lord alone can save, not me. But some are being saved. I don't know why. Because only by the Lord. Nakukuha ninyo. Ang mahalaga, you know what you are doing. Nagkakadinihan? We cannot please everyone. Kaya, crucial, hindi ako doon tumitimbak. Ang iniisip ko lagi, teka muna, galing ako dyan. Mas masama pa ako dyan. Pag sinabi niya, mayabang ka eh. Oo nga eh. Sa totoo lang, sobrang yabang ako. Niligtas ako ni Jesus. Swapang ka eh. Naku, sobrang swapang ako. Niligtas ako ni Jesus. Walang niya ka. Naku, totoo yan. Ako yan.
masahol pa ako dyan. Niligtas ako ni Jesus. Nakuha ninyo? Remember where we came from. The old dress that we removed from us. Meron tayo niyan. Magagalitin? Sobrang magagalitin ako. Kung alam nyo lang, nananakit ako ng kapwa ko. Kasi maliit akong tao, may tinatawag na small man syndrome. Nagpapakasiga-siga kasi maliit. Nakuha ninyo? Nang babato, kasi wala ka namang panlaban, 5 bato ko na lang. Sabay takbo. Bakit? Masamang tao. Pero praise God, niligtas ako ng Diyos. Kaya pagpasok ng gentleness, it is a mild manner. Kasi sabi nga ng Bible sa Philippians, kung naalala niyo, let your gentleness be made known to all men. The Lord is near. Naalala niyo Philippians 4:5? Bakit yun? Kasi lagi mo naisip, I need not to be rude on this person. Bakit? Kasama ko si Lord. Kasama ko si Lord. Alam niyo kung gaano kahalaga yan? O imagine niyo, galit sa asawa mo. O kasi anak mo na lang. Ano ka ba? Sinasabi ko sa'yo mag-ingat ka! Dumaan si Pastor Peter. Di ba sabi sa'yo mag-ingat ka? Hi, Pastor Peter. Ingat ka. Ikaw naman eh. Bigla ka nagiging gentle eh. Tama? Bigla ka nagiging mild manner. Kasi bakit? Kasi mayroong isang taong, imagine mo si God yung kasama mo. Di ba? Paano nakakayaan mo? Nagsisigaw-sigaw ka dyan. Kasama mo si Lord. Nakuha ninyo? Kaya sabi ng Panginoon, di lang yun. Be patient. Ano yung patient? Long suffering. Diba? Parang tinitiis mo yun kasi alam ko magbabago to. Alam ko magbabago to by the grace of God. And bearing one another. Willingness to carry the burden with them. And finally, forgiving each other. Being gracious towards these people as God is gracious to us. Kaya ho, mas madali nyo maaalala, compassion, kindness, humility, gentleness, patience, di ba? Befo, bearing one another, forgive each other. Okay po? Kokaihu, genpa, befo. Nagkakaintindihan? Now, let's continue. Anong sinabi pa ng Diyos? Look at this. Alam nyo, pag tayo po ay bilang Christians, we are really inviting persecutions, whether we like it or not. Kaya, iinsultuhin tayo, sasaktan tayo, marami tayong ma-experience kung ano-ano. Kaya sabi niya, indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. And it's expected. Hindi lang yun. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness. For theirs is the kingdom. Kaya pag may nang insulto sa'yo, may umatake sa'yo, sa halip na magalit ka, choose forgiveness. Bakit? My reward is great in heaven. As long as you're not doing it para lang mang-asar. Hindi, you're doing it because you're driving a point. Nakuha? And you're doing it for the name of Jesus. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, wow, Lord, I will rejoice. Kaya kahit anong gawin nila, because you knew. Kaya naman, madali ka magpatawad. Yung iba naman, anong ibig sabihin magpatawad? Sobrang sukdulan ng sama ng ginawa niya. Now, remember this. Forgiveness is not ignoring or excusing the behavior. Forgiveness is not condoning the action. Hindi mo pinababayaan mo yung action. Hindi ganon. It is not eliminating the consequences. Talagang may consequence. Ano magagawa mo? Whatever they sow, they will also reap. The same thing with us. Di ba? Immediate process. Minsan sasabihin mo, Lord, nahirapan ako eh. Normal lang. Minsan pinoprocess mo ng matagal. Minsan it takes a lot of prayers para lang matulungan ka ng Diyos. Kasi hindi automatic. Nagkakatiyan. Kaya huwag ka ma-discourage sa parang hindi agad na biglang nawala. But you have to make a decision eventually. Then, and about the offender. Kasi pakiramdam ko, kasi hindi naman siya nagre-repent eh. It's not about him. It's about you. Ikaw magpapatawad, hindi naman siya eh. You cannot control him, but you can control yourself. Tama ba? Andiyan pa kayo? Kaya naman, ano yung forgiveness? It's a choice. You have to make a choice to forgive. You have to recognize wrongdoings. Na mali yun, kaya I choose to forgive. Letting go of revenge. Kumbaga, hindi ka gagawa ng anong bagay para maghiganti o para maging vindictive. Kundi para tulungan siya sa kanyang ikabubuti. Kung kailangan siya disiplinahin mo. Para sa kanyang ikabubuti. Hindi para sirain siya. It's for your personal freedom. Kasi the moment you forgive, napapalaya ka. Hindi mo ba napansin? Yung pag nagtatanim ka sa sama ng loob, di ka makatulog. Tapos yung kinasasama mo ng loob, tulog na. Yung asawa mo, galit ka sa kanya, tapos gumaganon pa. Kasi ikaw yung nabibihag.
Tapos ito pa, independent of trust. Hindi naman sinasabi, ibalik mo yung trust, yung tiwala mo sa Kanya. Pinatatawad na kita, kanyari nangutang, hindi nagbayad. Oh, pinatatawad na kita, pero hindi kita pautangin ulit. Hindi ba? Hanggang di ka nagbabayad. Tama ba? Kasi you have to regain the trust. Now, ano ba? Acknowledgement of consequences. Kailangan, hindi ina-acknowledge mo pa rin yung consequence ng kanyang ginawa. Katulad ng ginawa ng asawa ni Charlie Kirk. I forgive the offender. Pero hindi ibig sabihin, laya na siya. Ibig sabihin, tapos na. Hindi. He had to acknowledge that there is a consequence. Okay po ba yun? At saka hindi na against her. It is against the people of the United States of America. Kaya naman, blessing ang magpatawad. Blessing. Kasi, may joy of pleasing God. May privilege of displaying Christ-likeness. At meron tayong peace of mind and heart. At gumalakas ang ating mga pangatawan. Nakita natin kay Tom. Yung stronger relationship natin sa mga kapwa-tao. Kasi if we are hurt, we will hurt even those who love us. Yung pag meron tayong sama ng loob, yung mga nagmamahal sa atin, masasaktan pa natin eh. Bakit? Hindi natin nambasihin ang effect. Kaya may reliance tayo ultimately on God's justice. Lord, kayo na to. Pero pagka may unforgiveness, nako, para ka nabihag ng nakaraan. Ikaw ay laging anxious, minsan depressed, madami mong sakit, minsan dry ka spiritually, tapos may hindrance ang blessing and answered prayers, and of course, you're trying to take justice into your own hands. Sabi ni Martin Luther King, forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude. Gusto ko lang kayong kwentuhan. Si Will Franklin, ito po si Steve, kilala niyo no? Steve Chapman. Si Steve Chapman, isang mahusay na singer, Grammy awardee. Nag-celebrate po sila kasi yung kanyang panganay na anak, na-engaged na. Tapos ilang araw lang, yung anak naman si Caleb, nag-graduate ng high school. Kaya lang, isang pangyayari, si Will, umaatras mula sa kanilang bahay, natamaan niyang kanyang kapatid, nasagasaan ng sarili niyang sasakyan. Nakita ng marami ng pangyayari at nag-aagaw buhay yung bata. Si Will nagtatakbo sa kaba, sa takot. Samantala yung tatay, kinuha yung anak, sinakay sa sakyan at nag-drive na sila, binuksan ng bintana. Will! Will Franklin! Remember this! Your father loves you. What? Yun ang automatic na reaksyon ni Steve Chapman. Bakit? Because he always put on a heart of compassion, diba? Kindness, humility, gentleness, patience, bearing one another, and forgiveness. Nagkakaintindihan? Hello? Automatic. Bakit? Naging kasanayan na. Kaya yung damit natin, minsan, di ba, yung gusto-gusto natin, yung palagi natin inuulit-ulit na kasanayan natin suotin. Kahit minsan butas-butas na. Ba't yung gusto mo? Yung lamig eh. Presko. Napansin niyo ba yun? Pag nakasanayan na natin, parang ayaw na nating palitan. Kasi yun ang idea ng Christian character. Kaya finally, excellent model. Tulad ng ating title, sabi niya, our excellent model, God is forgiving. Choose forgiveness. So, sabi ng Bible, tinan niya, just as the Lord forgave you, so also should you. Talagang inano ka agad kung paano ka pinatawad ng Lord. Now, mabilisan na lang. Paano tayo pinatawad ng Diyos? Hindi ho simple. Iniwan niya yung comfort ng langit. Sa totoo lang, hindi niya tayo kailangan. In eternity past, they were just enjoying with His Father, with the Holy Spirit. Hindi niya tayo kailangan. Tayo nagrebelde. And yet, He knew that we will perish. Kaya naman, He had to come and leave the comfort of heaven to die for us. Yung lang mag-suffer ng kapareho ng gutom na narasuffer natin, yun lang mag-suffer na makaranas siya ng bagyo, kapareho ng dinadaanan natin. Ako, hindi biro yun. Walang bagyo sa langit. Pero nabagyo siya para sa atin. Para ano? Para patawarin tayo. Pag-isipan nyo. Ganun magpatawad ang Panginoon. Hindi komportable ang magpatawad. Kaya huwag nating iisipin, komportable tayo pa nagpatawad tayo. It is not comfortable. It's painful. Because you're the one who will carry the burden of forgiving. But the moment you do that, as Jesus did it, it's a great joy. Seeing everyone happy. Kasi sabi niya, with great joy, He endured the cross.
At yun ang makikita natin how the Lord, He's sharing with us the joy of God para sa ating lahat. Kaya naman, ang sarap-sarap isipin, nung nagpatawad tayo ng Lord, hindi niya naman, dahil mahal niya tayo, hindi ka naman niya pipilitin. Oy, tanggapin mo yung kapatawaran ko. Walang ganon. Minsan, hindi niya tatanggapin. Kasi magkaiba ang kapatawaran sa reconciliation. Since I don't have enough time to explain, magkaiba kasi ang forgiveness at reconciliation, yung reconciliation, it requires yung other party to agree with you. Yung forgiveness, binibigay mo na yun kahit di siya nag-agree. Naintindihan po natin? Kaya magkaiba yon. Ganun pa man, God is telling us to forgive. Tingnan niyo po paano ginawa ni Jesus. For you have been called for this purpose since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Sabi niya, who committed no sin? Wala siyang kasalanan, nor was any deceit found in His mouth. Walang panlilinlang sa kanyang mga labi. While being reviled, wow, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats. Hindi niya tinakot. Pagtapos ko nito, lagot kay sa akin. Yari kayo. Walang ganon. Kept entrusting Himself to Him who judges righteously. And He Himself bore our sins in His body on the cross. For what purpose? Forgiveness. And look at ano sinasabi niya ngayon? In the same way, you wives, be submissive to your own husbands. Wives, sino mga wives dito? Wives, pakita sa kamay. Isipin nyo kung yung asawa nyo, hindi nagtitiwala sa Diyos. Anong pwede nyong makita na magagawa niya? Sa palagay nyo. Yung husband nyo, walang takot sa Diyos. Anong pwede niyang gawin? Mambabae. Yung iba, manlalaki, pwede rin. Nangyayari na yan eh. Hindi naman yan pang-iinsulto. Pangyayari na yan. Tama ba? Ano gagawin mo? Tapos susunod ka pa rin. Itong lalaking to, ang kapal ng mukha, nandadaya, ha? Tapos sasagot. Ano sabi niya? Paano mo panalunin? Babaybulin mo ba? Ha? Ano mo sinasabi ng Bible? Kayong mga manlulungalul niya! Pupunta ka sa impyerno! Ganun ba? Ganun ba? Ganun ba sabi? Ano sabi? Hindi eh. They may be won without a word by the behavior of their wives. Sweetheart, kumain ka na ba? Hindi yung iimbisigahan mo, naka-miniskirt, 16 years old. Kapal niya, tapos datating sa bahay, nakaganyan ka na, miniskirt ka na, ayan ba, hanap mo? Naku, huwag ka nang lumaban dyan. Kasi pag may edad ka na, yung ugat labas na eh. Ganun ang mga puno, kaya wala kang laban. Huwag mo labanan doon. Labanan mo sa, sweetheart, pinagluto ko ng paborito mo. Mamasahin kita. Kung ito'y naglulo ko, anong ginawa ng asawa ko? Ba nalalasunin yata ako? Naka niya? Then they will be won by their behavior. Para lalo kung mapagtibay yan, pakinggan po natin ang testimony ni James at ni Carla dahil napagdaanan nila ito. Pakinggan po natin live. Good day, everyone. My name is James, and this is my wife, Carla. We decided to get married earlier than we planned because I got Carla pregnant. But for the first several years of marriage, I usually went home drunk late at night, and this became the cause of our fights. Instead of avoiding those that triggered our fights, I still continued smoking, drinking, and having late night out with friends. This was also the time that I started to be unfaithful to Carla. I got involved in a relationship with another girl whom I met in one of the bars my friends and I used to frequent. I hated James when he was drunk. He was a different person, literally possessed by the spirit of alcohol. At this point, I already regretted marrying him. 6 years into our marriage, I felt things were getting worse. There were times that I caught some suspicious messages in his phone, and when asked, he always denied it. One night, James asked me to pick him up from his friend's party. As usual, I found him drunk. Before heading to the car, we both went to the restroom. I heard a girl calling his name from outside the men's room. I went out and confronted her and asked why she was looking for my husband. She was shocked and went away. That was the confirmation that James was indeed cheating on me.
I was devastated and felt I was going to have a breakdown. While James was sound asleep because of drunkenness, I took our boys and left the house. This was the start of our separation. While we were trying to work on our marriage, a friend who was aware of our situation invited us to a CCF Sunday service. At the end of the service, I accepted Jesus as my Lord and Savior, and that was the beginning of my relationship with the Lord. But not for me. I didn't accept Jesus right away. While we were still physically separated and trying to fix our marriage, it seemed that things were going well. But then, I started seeing the other girl again. One morning, on my way to work, I decided to drop by our house where James was staying. I wanted to surprise him and bring him breakfast, but I was the one who was surprised. I found him with a woman in our room. That was the worst day of my life. I couldn't help but question the Lord at that time. While I was driving home to my kids, I heard a voice saying, "Relax ka lang anak, ako ang bahala." I pulled over to the side of the road because it was really audible like there was someone beside me. I found myself asking, "Lord, is that you?" Then right after, I found myself crying and crying. Amazingly, that same night, I slept so well and very peacefully. Until now, I still couldn't explain it, but I'm sure it is the peace from the Lord that transcends understanding. I realized that the Lord has prepared me for this because I didn't know what I would do if He didn't make Himself known to me 2 weeks ago. At this point, I just really surrendered to Him and asked for the strength to go through each day. I couldn't reach Carla after what happened. She blocked me. I couldn't even talk to my kids. I regretted what happened. I was so heartbroken. I even thought of ending my life because I felt I had nothing left to live for. I was at rock bottom. I had no one. I had no family anymore. Even my own parents and siblings were mad at me. But then, this was the time that I found myself crying out to the Lord. I realized that He was all I had. One Sunday, while watching the CCF online service, I asked the Lord when I could see my family again because I really missed them and wanted them back so bad. Amazingly, at that very moment, I saw Carla and our kids caught by the camera. What are the chances? I knew it was the Lord. Through that simple divine coincidence, the Lord gave me hope. So I continued on pursuing and trying to win my family back. And by God's grace, after 2 weeks, Carla had chosen to forgive me. It was clearly all by God's grace that I was able to forgive that fast. I thought that if the Lord was able to forgive me this much, who was I not to forgive my husband? And what's more amazing and unbelievable is that I found myself giving James back my full trust. Since then, we started to experience a transformative work of the Lord in our marriage. I started to realize my shortcomings as well as a wife. 2 years later, the Lord impressed in my heart to reach out to the woman that James got involved with and tell her that I had forgiven her. I was hesitant at first, but by God's grace, I was able to do it. I didn't expect a reply, but she did send one and with an apology. Carla and I attended 2 couples retreat, which also greatly helped us to have a deeper relationship, first with the Lord and with each other. We also attended the True Life retreat and got baptized. By God's grace, I lost the desire to drink and smoke. I found myself staying at home most of the time, preferring to be with my family and play with my boys instead. I also found a new hobby in cycling, which I believe God used to replace all my vices. I have also been faithful to Carla since then. We are now also part of Couples D Group and are also leading our own Couples D Group. This year, we celebrated our 15th wedding anniversary.
I am a happy wife to the best husband and father, and we are happy parents to our now teenage boys, Miguel and Basti. I am also happily serving at Next Gen as a squad leader for Level 2 kids. Please continue to pray for our marriage and our family, that the Lord will continue to use our marriage for His glory and purpose. All praise, honor, and glory to God. Oh, you see, minsan di mo alam mo, susunod ka sa Diyos, huwag mong awayin, pero ang Diyos kikilos. Amen po. Alam niyo, hindi natapos doon ha. Baka isipin niyo yung babae lang. Ganon din sa lalaki. Tingnan niyo, sa verse 7, in the same way, sabi ng Panginoon Diyos, in the same way, ayan na, you husbands, in the same way, similar to what Jesus did, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker. Kasi ang idea dito, hindi Christian yung babae. Kung hindi Christian yung babae, isipin nyo anong pwede niya rin gawin. Same thing. But you have to understand that they're just weaker in terms of yung kanilang pong, well, perhaps kanilang physical strength. Kaya wag mo sapakin, wag mong gulpin. Kasi may mga ganun, di ba? And sabi niya, since she is a woman, and show her honor as the fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered. Isipin niyo yung mga panalangin natin, sinasagot ng Diyos. At ito, dito pinakita naman, naging Christian yung babae. Pero isipin niyo, minsan kahit Christian na, minsan, syempre, tao pa din yan eh. Hindi pa rin yan, hindi pa rin perfect. But we need to be understanding towards them. Now, and finally, sabi nga doon, to sum up, all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit, not returning evil for evil, insult for insult, but giving a blessing instead, for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. The heart of God is to bless us. At anong sikreto? Learn to forgive. Kasi kung hindi ka magpapatawad, makikipaggantihan ka ng insulto. Makikipagsuklian ka ng masasama. Tama ba? But sabi ng Lord, just understand our model, si Jesus. So in the same way, forgive. In the same way, forgive. So ang idea nito ganito. Alam mong pinatawad ka? Nakakapagpatawad ka ba the way Jesus forgave you? Pag-isipan ninyo. And let me end. Dito ako talaga tuwan-tuwa sa Panginoon Diyos. Naalala niyo po, minsan, pag hingi tayong tawad, Lord, pangako ko, gagawin ko to. Hindi naman ganun si Lord magpatawad eh. Si Lord nagpatawad dahil binayaran niya na sa krus. Hindi dahil sa mga pangako natin, kundi ginawa na ni Jesus. Naalala niyo yung thief on the cross? Wala naman na siyang pagkakataon para magbago eh. Ang sabi niya, Lord, alalahanin niyo lang po ako. Hindi niya masinabi, ligtas mo ako. Sama mo ako sa langit. Sabi niya, alalahanin niyo na lang po ako, Panginoon. Wala na siya sinabi, alalahanin niyo lang po ako. Kumbaga, kasalanan ko naman talaga lahat eh. Alalahanin niyo na lang po ako. Ano sabi ni Lord? Hindi lang kita alalahanin. Ngayon, makakasama kita sa paraiso. Grabe, no? Now, tingnan niyo po ang biyaya ng Diyos. Kaya huwag ka, patawarin mo na rin ang sarili mo dahil pinatawad ka na ni Jesus. At tingnan sabi ng Lord, si Abraham, nagsinungaling, pinatawad ni Lord. Si David, nang babae na, nakapatay pa, pinatawad ni Lord. So, humingi ng totoo ng tawad sa Panginoon, nagpatawad eh. Si Paul, terorista yun. Tinakot niya yung mga Christians. Pinatawad ni Lord. Yung thief, pinatawad ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Pinatawad din ni Lord yan. Kaya lang, paano kung di niya tinanggap yung kapatawaran? Kasalanan niya na yun. Basta pinatawad ka na ni Lord. It's just a matter of accepting His forgiveness or rejecting it. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, sobrang mahal tayo ng Diyos. He forgave us. He took the initiative to pay the penalty of our sins that we may be forgiven. Kaya pag nagpatawad tayo, we bear the consequence. Tayo nagbabayad. But we know we can do it because of our God who started it in us. Pero alam mo rin, hindi mo natanggap ang papatawaran ni Jesus kung hindi mo ito kayang ipasa rin sa iba. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo, have you accepted Christ's forgiveness in your life? Na masasabi mo, every day, susuotin mo ang compassion, susuotin mo ang kindness, susuotin mo ang humility, susuotin mo ang gentleness,
Susutin mo ang patience, ang bearing one others' burden, and also forgiving others, just as Christ forgave us. Will you choose forgiveness? Sa mga oras na to, kung meron kang naalalang taong nakasakit sa'yo, na minsan pag nakikita mo nasasaktan ka at ang action mo hindi na nagiging gentle, ang action mo hindi na nagiging compassionate, ang action mo hindi na nagiging humble, at nagiging kang parang galit, naiinis, why don't you lift that up to God and start forgiving? And mention the name of the person that you have forgiven, that you are forgiving. Mention it. Lord, talaga pag naaalala ko itong tao na nasasaktan ako. Lord, hanggang ngayon hindi pa siya nagbabayad ng utang. So Lord, tulungan mo ako. Patawarin ko siya. Lord, kahit sino man yan. Sa peace, Lord, tatay ko, sinaktan ako. Lord, minura niya ako. Lord, minulestya niya ako. Pagkitin mo yung pangalan, patatawarin ko na po siya. Tulungan niyo po ako. Tulad ng pagpapatawad mo sa akin. Lord, kamag-anak ko, ninakawan po nila ako. Kinuha nila yung mana ko. Sabihin mo sa Diyos. Naintindihan ko yung pait na pinagdadaanan mo, and God understands that. But God wants to release you too from the pain of the past. And He wants you to be freed and enjoy the love of Jesus in your life. Kapatid ko, ikaw po ay ngayon ay gusto mong tanggapin din ang kapatawaran ng Diyos sa buhay mo and to be reconciled with Jesus. Be honest. Taas mo kamay mo, magpakumbaba ka. Lord, gusto ko po makipag-ayos sa iyo. And Lord, tinatanggap ko ang kapatawaran mo. Yes, huwag ka mahiya. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Mga nasa balcony, sa upper balcony, thank you, Lord. Sa mga nagtaas ng kamay, oh, Panginoong Jesus, maraming salamat po that you died on the cross for my sin. And thank you, Lord, for my forgiveness. And Lord, I accept the forgiveness that you're offering me. And Lord, I want to be reconciled with you. I want to live only for you. I want, Father God, to always, Lord, exercise the very forgiveness that you gave me. That every time I meet anyone that might hurt me, I pray na hindi pa na ginagawa, pinatatawad ko na po, Panginoon Diyos. Because of your grace, because of your love, because of your faithfulness. Thank you, Lord, for saving my soul. And thank you, Lord, for the forgiveness of my sin. And thank you also for the power of forgiving. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Hallelujah. Amen and amen. God bless your people. Hallelujah. Magandang araw, CCF family. Welcome to CCF Sunday Fast Track. We ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio mula sa Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ating mga katanungan. Pastor Bong, kamusta po kayo? Kamusta rin sa iyo, Patrick? Mabuti naman ako. Okay, praise God. Sa ating unang katanungan, sa sakit ng sugat mula sa isang magulang na nanakit, ng abuso o ng iwan, paano makakahanap ng daan tungo sa kapatawaran ng isang anak? Ayan. Alam mo, hindi natin inaalis yung katotohanan na nasaktan tayo. Hindi natin inaalis ang katotohanan na yung mga pait na naranasan natin ay totoo. Ganun pa man, kung naintindihan natin yung sinabi ng Diyos na ang lahat ng bagay ay gagawin niyang mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya at lumalakad ayon sa Kanyang kalooban, yung pananakit at mga karanasan na mapapait ay pwede ring gamitin ng Diyos ito para sa ikauunlad at ikabubuti mo. Katulad ni Jose, si Joseph. Yun naman, ang abuso ng mga kapatid. Di ba? Isipin mo, binenta. Tapos, hindi lang siya binenta, talagang hindi sila naging mabuti sa kanya pag kinakausap. At talagang mapait ang pinagdaanan ni Joseph kasi naging katulong na dating paborito ng tatay. Tapos, napagbintangan pa, nakulong. Pero ang lahat ng yun, isip niya, sabi niya, ang Diyos ang nagdala sa akin dito para iligtas ang maraming buhay. So minsan, yung mga mapapait na karanasan ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng iba na ikaw ang kakasangkapanin. Kaya He can turn the mess into a message, a test into a testimony, a scar into a star. Kaya napakahalaga, lapit ka sa Diyos. Kasi
lahat tayo masasama, nakakagawa tayo ng bagay na hindi mabuti. Pero sa Diyos, kahit yung hindi mabuti, gagawin niyang mabuti para sa atin. Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ating ikalawang katanungan na medyo timely, Pastor Bong, paano natin mababalanse ang pagpapatawad sa kapwa at ang paghangad ng katarungan kung nahaharap ang sambayanan sa galit dulot ng pagnanakaw at katiwalian? At paano natin maisasabuhay ang kapatawaran? Ayan. Alam mo, hindi masamang magalit sa kasalanan. Mali ang kanilang ginawa, magagalit tayo sa kanilang ginagawa. Kasi ang epekto nun, kawawa ang mga biktima, ang mga taong nasasaktan, nahihirapan. Totoo yun. Ngayon, paano natin mapapatawad? Ang pagpapatawad ay inire-release na natin sa puso natin yung kanilang mga masamang ginawa. Ngayon, kung sakaling dadali natin yung hustisya, hindi para maghiganti. Hindi para sila ay maging vindictive. Dinadala natin ang hustisya dahil para matutunan nila at matutunan ng marami pa ang mga bagay na mali na hindi dapat tularan at hindi dapat ipagpatuloy gawin. So yun ang bagay na pagkakaiba. Kasi pwede mo silang parusahan na dahil sa galit mo upang magiganti. Ngunit pwede silang parusahan na dahil lang sa pagmamahal mo rin sa kapwa mo at kaya ka naman dinalagay sila sa tama nilang kalalagyan. Alright. Maraming salamat, Pastor Bong, sa magandang at balancing pagsagot niyo po sa ating pangalawang katanungan. Para sa ikahuling katanungan, Pastor Bong, kapag ang pagkakamali ay hindi isang beses lang nangyari, kundi isang paulit-ulit na pattern, halimbawa, narcissistic na ugali, pagnanakaw o pagsisinungaling, posible pa rin ba ang kapatawaran? Ayan. Sa Bible, kung maaalala niyo sa Luke 17, kapag ang kapatid mo ay nagkasala ng 7 beses. Pero 7 beses na lumapit sa'yo para humingi ng tawad, sabi niya, patawarin mo. Iisipin mo kung magkasama tayo ng 8 oras, bawat oras nagkakamali ka, hingi ka ng tawad. Paano kung hindi naman humingi ng tawad? Kaya ang idea, pinatatawad na kita, kailan tutulungan kita ngayon, maiayos ka. I need to rebuke you, kaya open rebuke is better than hidden love. Ngayon, kung kinakailangan kita ng didisiplinahin kita. Kasi sa Bible, dinidisiplina rin. Katulad ng lalaki sa Corinthians chapter 5, na kung saan merong immoralidad na hindi mo makikita maging sa mga hindi Christians. And yet, he was disciplined. And sa sa 2 Corinthians, doon ay pinatawad na siya kasi nagsisi na siya sa kanyang kasalanan. So, may disiplina. Kasi kung mahal natin yung kapatid natin, tutulungan natin lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Indeed, Pastor Bong, discipline is a form of love as well. Yes. Alright. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong pagsagot po sa aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.